walang hangganan, hindi kayang unawain. Ulitin ko po, hindi kayang unawain. Ang ating pag-aaralan mga kapatid, lalo na po when we study the nature and attributes of God, ano po bang ibig sabihin that ang Diyos po ay hindi kayang unawain? This doctrine is known in systematic theology as the incomprehensible God. The incomprehensible God, which means hindi natin siya mauunawaan. Pero when we say that God is incomprehensible, ano po ang ibig sabihin po nun? Because in one aspect, itinuturo po sa atin ng Biblia that He desires na makilala natin siya. Itinuturo din po sa atin ng Biblia that hindi natin makikilala ang Diyos bukod po sa Biblia. So, if God can be known in the Bible, pero sinasabi din po ng Biblia na hindi natin siya kayang unawain, what exactly does this doctrine actually teach? Kasi when we talk about incomprehensibility, what we really mean is that hindi natin kayang unawain ang Diyos, and I'll use the English word here, exhaustively. Which means, ang Diyos ay pag-ibig. Pero yung lalim at lawak ng kanyang pagmamahal, hindi natin mauunawaan yun. Alam natin ang Diyos ay banal. Pero yung kanyang kabanalan, we do not exhaustively understand how holy God is. Ang Diyos po ay matuwid. We know that. Pero kung gaano po siya katuwid, hindi natin kayang unawain po yun. I'll give you a few examples. Many of you, when you study the Old Testament, madalas na binabanggit po, especially in the book of Leviticus, kapag pinag-aralan niyo po ang Leviticus, madalas na binabanggit po doon, God is holy. God is holy. Huwag kayong kakain nito because God is holy. Huwag kayo susot ng ganyan, God is holy. Huwag niyong itatouch ito, huwag mong aanuin yan because God is holy. Pero we will never know how holy God is until in Leviticus chapter 10 and 11, pinatay po yung mga anak ni Aaron. Dahil nag-alay po sila ng isang alay na hindi nararapat, pinatay sila ng Diyos with fire in the temple. Para lang makita ng mga tao kung gaano kabanal ang Diyos. Kaya minsan nasasabi natin, kasalanan ba talaga yon? Siguro naman hindi naman masyadong masama yung aking gagawin. Hindi kasing sama ng ginagawa ng ibang tao. Well, in the sight of a holy God, ang kasalanan ay kasalanan. And the reason why para sa atin hindi siya masyadong mabigat na kasalanan is because God, in His holiness, is incomprehensible. Hindi natin siya talagang mauunawaan. And the reason why hindi natin siya mauunawaan, sino po ba ang Diyos? God by nature is infinite. Ang tao is finite. Kung gaano po kataas ang langit kaysa po sa lupa, ganoon din kataas ang kanyang pamamaraan at pag-iisip kaysa ho sa atin. So, there are 4 things na nais ko po maipakita ho sa atin sa Biblia na nagbibigay pruweba that the Bible clearly teaches na ang Diyos ay hindi kayang unawain exhaustively. We can never understand God in all of His fullness. Halimbawa, kung titignan lang po natin ang kanyang kalikasan, basahin po natin dito in the book of Job. Dito po tayo in the book of Job, chapter 11. So right before the book of Psalm, Job chapter 11. At tignan niyo po nakalagay dito in verse 7. Job chapter 11, verses 7 to 9. God's nature is incomprehensible. Sabi po dito sa verse 7, kaya mo bang unawain ang lahat-lahat tungkol sa Diyos? Mas mataas pa ito kesa sa langit.
at mas malalim pa kesa sa lugar ng mga patay. Mas malawak pa ito kesa sa mundo at mas maluwang pa kesa sa dagat. Maihahambing mo kaya ang karunungan mo sa Kanya. So there is one instance na pinapakita sa atin ng Biblia that God by nature is incomprehensible. Moreover, in Psalm chapter 143 or 145, Psalm 145, beginning at verse 3. Salmo 145 verse 3. Tignan niyo po ang sinasabi. Panginoon, kayo'y makapangyarihan at karapat-dapat na purihin. Ang iyong kadakilaan ay hindi kayang unawain. Great is the Lord and most worthy of praise. Or literally, great is Yahweh and most worthy of praise. His greatness, no one can fathom. Now, hindi lang po ang nature ng Diyos is incomprehensible, pati na rin po ang kanyang mga gawa. Halimbawa, if you read again in Job chapter 5, balikan po natin ang Job chapter 5, beginning at verse 9. Job chapter 5, verse 9. Tignan niyo po yung nakalagay dito. Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos, sasabihin ko sa Kanya ang aking kalagayan, sapagkat gumagawa siya ng mga kahangha o mga kahanga-hangang bagay at mga himalang hindi kayang unawain o bilangin. He performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. Then in chapter 37, verse 5 of Job, Job 37, verse 5. Look what it says here. Job 37, verse 5. Kagila-gilalas ang dumadagundong na tinig ng Diyos. Gumagawa siya ng mga kahanga-hangang bagay, mga bagay na hindi natin kayang unawain. God's voice thunders in marvelous ways. He does great things beyond our understanding. So far, nakita po natin that when the Bible talks about God's incomprehensibility, this is a reference, number one, to His nature. Number two, to His works. Pero ito po ang isang bagay na kailangan po natin unawain, na hindi natin talaga mauunawaan in all of its fullness. Ang kanyang galit ay hindi rin ho natin kayang unawaan. Now let's turn here in Psalm chapter 90. Psalm chapter 90, beginning at verse 11. God's anger ay hindi ho natin mauunawaan. Psalm 90, verse 11. Sabi po dito, walang lubos na nakaunawa sa iyong matinding galit. Matindi nga kayong magalit, kaya nararapat kayong katakutan. If only we knew the power of your anger. Your wrath is as great as the fear that is your due. Now, when we think about yung galit po ng Diyos, bakit po sinabi ng Biblia that the anger of God cannot be fully understood? It cannot be fully understood is because of the fact, being God is infinite at tayo po ay finite, yung isang katiting po ng kasalanan ay nagbibigay po ng galit at kapigatian sa ating Diyos. Because God by nature is holy. At dahil po ang Diyos ay banal, He demands nothing short of perfection. So ang Diyos po at ang kanyang galit ay hindi kayang unawain. Subalit, ipinakita po ni Kristo kung ano po ang itsura ng magalit ang Diyos. And how? When He died on the cross. When you look at the cross of Jesus Christ, mga kapatid, doon binuhos ng Diyos ang kanyang galit sa atin na dapat sa atin nahulog, pero nahulog
kay Kristo. So if you want to think about the cross, ang krus ni Kristo, showcase for us yung pag-ibig ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang kapatawaran ng Diyos, at ang kanyang galit na hindi natin mauunawaan. Bukod pa ho dito, as the last element that I want to show you, His ways are also incomprehensible. Basahin po natin ang Roma Kapitulo 11. Romans chapter 11. Now, ang konteksto po nito ay tumutukoy sa kaligtasan, but it shows us overall na hindi natin mauunawaan ang kanyang pamamaraan. Romans 11 verse 33. Romans 11 verse 33. Tignan niyo po ito mga kapatid. Napakadakila ng kabutihan ng Diyos. Napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable His judgments and His paths beyond tracing out. Now, what does this have to do with us? Kapag may inuutos ho sa atin ang Diyos, na hindi ho natin maunawaan kung bakit kailangan natin gawin yon, is because yung kanyang incomprehensibility, ang kanyang pamamaraan is much more better than ours. At hindi ho natin nakikita that His ways are better than ours, and the result of His ways ay mauuwi sa ating kabutihan. Pero at the present moment, parang ang hirap. Kailangan ko gawin ito para sa Panginoon, but why? Or let me put it in a much more emotional fashion. Kapag may mga minamahal po tayo sa buhay na namatay agad, Lord, why? Or kapag may pagsubok na dumating, Lord, why? Is because ang pamamaraan po ng Diyos is beyond our comprehension. Pero even though it's beyond our comprehension, ang tungkulin po ng mga Kristiyano, even though hindi natin maunawa ang kanyang nature, ang kanyang gawa, ang kanyang galit, at ang kanyang pamamaraan, our job is to trust in God and obey. Yun ang trabaho natin. Hindi trabaho po ng Kristiyano na unawain ang Diyos in all of His fullness dahil hindi natin magagawa. Pero yung mga bagay na nais po ng Diyos na ipaunawa sa atin, yun ang kailangan po natin gawin para lalo ho natin siya makilala at lumakad ho tayo sa kanyang kalooban. Kaya nga, di ba natatandaan niyo po yung madalas na sinisitas po ni Brother Joel? Yung Deuteronomio 29:29. Yung mga bagay na hindi natin alam, ang Diyos lang nakakaalam. That's the incomprehensibility of God. Pero yung mga bagay na pinaalam niya ho sa atin, yun lang po ang kalooban ng Diyos na nais po niya na ipaalam sa atin. Kaya nga, God is incomprehensible. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Pero dahil po, ang tao hindi nila kayang unawain exhaustively ang Diyos, ang ginagawa po ng iba, ginagawa po nila yung Diyos kagaya po ng tao. We want God to be like us kasi nauunawaan natin sarili natin eh. Therefore, we want God to be like us. But the truth of the matter is, why is God incomprehensible? Here's the number one reason. Para magkaroon ng distinction ang Creator sa creature. Distinction. How do you make the distinction kung ikaw ang incomprehensible God? You are Creator, tayo naman ay creature. You have the infinite and you have the finite. Kapag ang creature is equal to the Creator, ang Diyos ay hindi na Diyos. Kung ang Diyos ay kaya ho natin unawain in all of His fullness, hindi na siya Diyos. Kaya nga, that's the incomprehensibility of God. Kagaya nga po nung nagkatawang tao po ang ating Panginoon, how can God
be in a body and be human at the same time? Have you ever thought about that? Ang Diyos ay nakatawan tao, so sa persona po ni Kristo, siya ay fully God, but at the same time, He's fully man. It's incomprehensible. How was Jesus able to infinitely pay for the sins of God's elect, but at the same time, He's also a man? May mga bagay na talagang hindi natin mauunawaan. Even the virgin birth. Paano mabubuntis ang isang babae na hindi ginalaw? The incomprehensible works of God. Kaya nga mga kapatid, yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So kapag may mga inuutos sa atin ng Panginoon that at the present moment hindi natin makuha, huwag tayong magrereklamo. Kundi tanggapin natin. The reason why inuutos ng Diyos ito sa akin is because He knows something much more better than I do. His ways are better than my ways. His thoughts are greater than my thoughts. Huwag natin pag-unahan ang Diyos. Because God, even though He is incomprehensible, siya po ay isang mabuting Diyos. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga kapatid.